bakit? May jowa ka na ba? Ba't bibigyan mo pa ng bibigyan mo pa ng advice? Miling mo naman parang may jowa pa na. Bakit? Bawal? Bakit? Wala. So, wala na. Unang reason bakit nagjo-joke ka is yung kailangan nila ng pagmamahal is kaya ganun. Yung mga kabataan kasi ngayon parang minsan nakukulangan sila sa pagmamahal, pero sa totoo lang sabihin ko sa inyo, ang unang pagmamahal ay natatagpuan sa tahanan. Huwag kayong maano sa bahay namin, pero sabihin ko sa inyo, unang natatagpuan ang pagmamahal sa tahanan, sa pamilya. Kaya kagaya ng aking sinabi ay ang mga kabataan is nakukulangan sila sa pagmamahal. Kulang pa ba yung pagmamahal na binibigay ng magulang nyo? Na lahat ginagawa nila para lang maging masaya ka? Kulang ba yun? Diba? At sa totoo lang, grabe nga magbigay ng pagmamahal ng magulang natin, diba? Kaysa dun sa jowa natin. At para naman po sa mga magulang na aking mama, shoutout na rin po sa mga magulang po dyan na nakikinig sa akin na dapat ibigay natin yung pagmamahal na gusto ng iyong anak. Saka huwag po natin papayasin na mag-jowa-jowa kasi ngayon hindi nyo mabalance yung pag-aaral nyo sa pag-jowa. Pero sabihin ko po sa inyo, kung anong gusto ng anak nyo na magpapabili ng iPhone, yan, imposible na po yun. Huwag nyo kung ano yun. Siguro, yung pagmamahal is parang katulad na ginawa is pero may pero dapat marunong pa rin tayo maghintay. Pangalawa, uy grabe, transition yan. Pangalawa, syempre yung influence ng mundong to sa social media, di ba? Maraming mga pinopost niya na malapit na magpasko, Pasko na naman, wala ka pang jowa. Alam mo ba na yan ang basihan para maging tao ka? Bakit? Hayop ba ako? Alam mo, hindi ba sa inyo pagjojowa na tao ka? Di ba? Totoo lang, kahit wala kang jowa, kaya naman, di ba? Kaya mong mabuhay mag-isa, huminga, walang problema, yun, di ba? Sayahan pag walang jowa, di ba? Gagawa mo lang lahat. Tapos, may isa pa, masabi mo na, kunyari sabihin mo, ay, independent ako. Oo, independent ako. Birthday ko nga June 12 eh. Di nyo ba gets? June 12. Kasi June 12, Independence Day. Yung kaya mo kumain sa sarili mo pa. Okay, wale. By the way, yun lang yun sa pangalawa. Medyo mahaba yun sa una, di ba? Syempre. At syempre, bibigyan ko na rin po ng advice ang may mga magjowa dyan. Syempre, mahalaga po sa magjowa is dapat meron kayong communication. Yes, kailangan talaga yung communication na dapat nag-uusap kayo. Dapat isa rin sa na may understanding, di ba? Kasi totoo lang, love is understanding, sinasabi ng ibang tao. Pero totoo rin naman, kailangan yung makilala ang isa't isa para maging mas matagal. Syempre, sunod rin yan yung tiwala. Syempre, hindi mawawala ang tiwala sa isa't isa. Kasi minsan ay yung nagiging dahilan kung bakit na broke yung relationship. Bakit nawawala, natatapos agad yung jowa, diba? Katulad ng manloloko lahat ng mga lalaki. Manloloko, kakainis, magbe-break na lang kami. At lahat ng mga lalaki nag-cheat, hindi sila kontento sa isa. Di wow, joke lang, relax lang mga girls. Totoo lang, sabihin ko sa inyo, hindi naka-base sa mga gender pagiging manloloko. Totoo po yan, hindi po dyan naka-base.
Hindi rin nakabase yung pagiging cheater, hindi rin nakabase yung pagiging tama. Yun yung isa sa mga sinasabi nila na babae dapat tama. Ito lang, hindi dapat tama ang babae, malakas lang talaga tama nila. Hindi, joke lang po. Hindi, dapat sabihin ko sa inyo, si Lord ang tama, siya ang may tama. Isa pa is dapat meron kayong tiwala, malaman ng isa't isa, may communication, kasi yun yung pinaka nakakasira ng relationship. Isa't isa. Kaya nga, meron akong nalaman bago ako magpapalala na dapat kilalanin mo muna sa sarili mo na YouTube bago ka magtiwala sa kanya, magtiwala ka sa sarili mo. Or hindi mo dapat sa sarili mo, dapat 10% lang magtiwala sa sarili mo, 90% kay Lord, or 100% lang kay Lord kung huwag ka na magtiwala sa sarili mo. Isa pa, bakit nasira ang relationship ng jowa mo is dahil hindi mo nilalagay si Lord sa center ng relationship niyo. Kaya sabi ko nga, nung nag-isip ko yan, naindag ako, you must put God the center of your relationship, because siya ang magtatagal yan. Kasi walang tatagal yan. Ay, siya na pala talaga. Uy, kinikilig ako. Tuwing ako yun ako pala. Iniisip ko na Lord yung anak ko yun. Lord din. At yun nga, lahat ng yun is ibibigay sa inyo ng mindset na ay dapat ganito pala dapat. Sige, dapat siguro sabihin nyo na ito. Magsimulan ay mga kabataan, dapat tulad ko, dapat kami pero matututo tayong maghintay sa ibibigay niya, kasi mas the best yung galing sa kanya. Lagi nyo na lang yan sinasabi. Hintay, hintay, hintay. Hintay kayo lang mga anak ko. Hindi ako na paghintay kasi gusto ko nang magmahal. Magmahal ng totoo sa akin. May magmamahal sa akin ngayon yung gusto ko. Bakit pa ako maghihintay? Arte mo, no? Hindi, joke. Relax lang. Hindi. Ang gusto ko malaman na sinasabi ng iba na follow your heart. Tingin nyo, mas maganda ba yun? Instead you follow your heart, you need to follow God, Jesus. Kasi mas the best nga. Sabi nga sa kanta, ayokong lumayo sa kalooban mo kasi the best yung galing sa'yo. Yun yun. So, well, yun lang lahat ng na-share ko sa inyo para sa mga kabataan na hindi marunong maghintay, atat na magmahal. At syempre, para sa mga taong gustong maging mas matagal yung relationship nila. Ayun lang. This is your Encourager of Christ. See you next video. Bye-bye.